Magandang araw, muli ay magkakaroon tayo ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga ipagpatuloy natin yung pag-aaral ng salita ng ating Diyos. So, yung series natin is about better than ever. So, 5 bagay na dapat tanggalin na sa ating mga sarili in terms of finances, yung kahapon ayon naging topic natin last time. And then, ang topic natin ngayon is all about health. At ang title ng ating topic ngayon is mga pagkain hindi dapat kinakain. So sabi sa 3 John 1 verse 12, maganda ang patutuo ng lahat ng tungkol kay Demetrio. Maging ang katotohanan mismo ay nagpapatutuo sa kanya. Kami ay nagpapatutuo rin at alam ninyo ang aming patutuo ay tunay. So para po sa ating unang katuruan, sabi dito, unhealthy food. So may kanya-kanya tayong mga pagkain na kinahiligan na unhealthy like fries, matatabang pagkain, mga ready to eat na pagkain. So napakarami ng mga unhealthy food at alam ko na isa rin ako at subject ako sa mga ganyang pagkain. But sabi nga, ito yung mga pagkain na dapat na nating iwasan kung gusto natin na mas tumagal yung ating, sabi nga ay pamumuhay dito sa libutan. Kailangan din nating pahalagahan yung health na meron tayo, kasi kapag ito yung naapektuhan, maaring lahat ay madamay. At marami tayong experience na ganito na once magkasakit ka, talagang may hirapan kang kumilos, gumawa, at nagiging dahilan minsan na kakulangan sa finances, lalo higit kung ikaw lang yung nagtatrabaho para sa pamilya mo. At lahat nga ng dapat ginagawa natin, sabi nga ay nakatuon sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 10:31. So sabi doon, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, ano man ang yung ginagawa, gawin mo ito. Para sa karalan ng ating Panginoon. So, pangalawa, sabi dito, unhealthy thoughts. So, ito yung mga bagay na naiisip natin na minsan nagiging dahilan kung bakit nawawala tayo dun sa goals natin o dun sa mga bagay na hinahangad natin. Naapektuhan ito lalo na kapag may mga tao ka na nahihingitan, may mga tao ka na gusto mong maging pero hindi mo magawa. So mga bagay na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng unhealthy thoughts sa ganitong sitwasyon. So yung pag-iisip mo na at sasabihin mo na bukas na lang, sa ibang araw na lang, kasi minsan may mga tao na gano'n na talagang kung mag-isip ay halip na tulungan nila yung sarili nila na maging maayos, maging masaya, maging kontento. Kung may mga time talaga na naisip nila na yung pagiging mainggitin at pagiging magagalitin. At isang bagay kung bakit nagiging unhealthy yung thoughts natin dahil hindi tayo marunong makontento. Pangatlo, unhealthy habits. So, ito talaga yung mahirap. Minsan natatry natin na mag-exercise. Meron tumatagal ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. At siguro ito na pinakamatagal yung 1 month. And alam naman natin na talagang ito yung isang bagay na kinatatamaran talaga ng marami. Mag-exercise. Yung mga habits natin, maraming habits, panonood, pagkain, napakarami at marami pang iba. Mga bagay na kinahiligan na natin pero alam natin na may mali. So, ang pag-exercise ay malaking tulong sa atin upang maging maayos, maging healthy tayo. At siyempre, ganun din na
nagkakaroon tayo ng exercise para sa ating physical na pangatawan. Even our minds, paano tayo mag-isip, minsan nakaka-relax. Ang pang-relief mo nung pagod mo ay yung exercise na ginagawa mo. So, marami tayong bagay na dapat isaalang-alang sa ganitong sitwasyon. Mga pagkain na hindi dapat kinakain at marami pang iba. So, para naman po sa ating application, syempre, una, eat healthy food. So, ito naman talaga yung kailangan natin. Kung gusto natin na maging maayos yung pangatawan natin, makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit, let's eat healthy foods. Hindi lang sa physical, at ganun din sa ating spiritual. Palagoy natin, payabungin natin yung pananampalataya na meron tayo, dahil ito isang bagay na makakatulong sa atin upang maging maayos at maganda yung takbo ng buhay natin. Pangalawa, sabi dito, love God with all your mind. So, di ba may tatlo yan? Love God with all your heart, soul, and your mind. So, sa lahat ng ginagawa at iniisip natin, laging dapat ay iniisip natin yung ating Panginoon. Even our parents, minsan na talagang ang gusto niya mga yan is maging maayos at maganda yung buhay natin. So, let us love God with all our mind. So, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo tumingin sa mga sitwasyon na akala natin na failure, isipin natin na may nagmamahal sa atin nating Diyos, at ganoon din ang ating magulang na alam naman natin na laging sumusuporta para sa kabubuti ng mga anak. So, let's love God with all your mind. Pag-iisip natin, lagi natin isipin na, Lord, ito yung isang bagay na dapat iniaalay namin sa iyo. Isang bagay na dapat ay binibigyang halaga namin. Ito yung pagsamba at pagsunod sa naisin mo sa buhay ng bawat isa. Pangatlo, sa dito, set goals and form godly habits. So, magkaroon tayo ng New Year's resolution. Ano ba yung mga dapat nating baguhin? Ano ba dapat yung dapat natin na gawin sa araw-araw? At kailangan natin na magkaroon ng list para may susundan tayo at hindi natin malimutan na ito nga pala yung gagawin ko ngayong taon. At kailangan, kung ano yung resident mo, yun talaga yung matutupad. Kasi alam naman natin na minsan, yung katamaran ay talagang umatake sa atin. Kailangan natin paglabanan yan upang magkaroon tayo ng goals natin na ma-achieve this coming year. So, ganoon din na yung godly habits natin talagang marami tayong dapat ayusin, marami tayong dapat gawin at kumilos tayo upang sa ganoon ay matupad natin yung mga dapat nating alisin sa atin, mga pagkain hindi dapat kinakain. So again, kung may mga bagay tayo na natutunan at mga bagay na na-realize sa ating topic ngayon, mahalaga na mag-take action na tayo at malaman natin ano ba yung mga dapat nating unang gawin upang magkaroon ng katuparan yung mga New Year's resolution natin this coming year 2024. So I hope sama-sama tayo na baguhin at i-upgrade, palawakin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So maraming salamat po at pagpalain tayo lahat nating Panginoon.